amigo, Ruel Mayormita po, aka Green Tip. Maghahatid po sa inyo ng mga nice to know sa ating pagtatalong. Ito po yung isa sa mga sakit ng talong at karamihan po sa ating mga subscribers, no? Sa ating mga viewers, nagtatanong tungkol po itong throat and shoot borer. So, isa-isahin po natin ito mga kaibigan. So, ang pag-usapan po natin itong signs, palatandaan, mga gagawin, gamot, at timing sa pag-spray para mapuksa po natin itong throat and shoot borer. So ito po yung uod, no? Uod sa talbos at bunga ng talong. So, umpisahan po natin ito mga kaibigan, no, sa signs. Ang signs po niya, o mga sinyalis, o palatandaan na mayroong throat and shoot borer ang ating mga talong. Madali lang po yan mga kaibigan. No? Ito po, lanta po ang talbos. So, tiko po yung talbos niya. Pangalawa, tumitiko po yung mga bunga niya, lalo pag bata pa. So, yan po. Bata pa, hindi straight. So, tiko po. So, maaaring napasukan na po yan ng larvae ng throat and shoot borer. So, ito palang throat and shoot borer mga kaibigan. Shoot borer po dahil po sa itong larvae. Itong maliliit po na uod. At saka, dito po papasok sila sa prutas at saka sa talbos. Ang umpisa po nito mga kaibigan, yun pong mga moth na maliliit na lumilipad. Yun po yung nangingitlog doon sa singit, no? Sa sanga ng pagitan ng talbos, puno na sa talbos, at saka yung sa dahon, in between niya, sa stalk at sa main stem, doon po sila, itatago po nila kanilang itlog. Kaya lang po, ang intensyon nila ay hindi po maminsala ng tanim, ngunit yung kanilang itlog po ay magdidevelop into uod. Kaya papasok po doon sa system ng talong, doon sa bandang talbos dahil bata po, mura pa. So ito po, signs, palatandaan. So lanta ang talbos, tiko ang mga bunga, lalo pag mga bata pa. Ngayon, ano ang gagawin? Ito po mga kaibigan, no? Practice po dito sa amin sa Green Tea Farm ay tatanggalin po namin lahat ng mga talbos. So, i-prune po namin lahat ng talbos. So, ito po yung tiko, sample. So, mag-adjust po tayo ng more or less 2 inches pababa, doon po natin putulin para siguradong yung nasa loob ng talbos, sa system ng talbos na maliit na uod, makuha po talaga. Wag po dito sa may tiko lang kasi maaari pong pumasok na po siya doon sa baba. So, mula sa tiko na talbos, 2 inches sa baba, doon po tayo putol. Ngayon, row by row po mga kaibigan, ay putulin po natin, no? Patulan po natin, madala tayo ng sako, kunin po natin lahat ng talbos ng tiko. Mga alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, malalaman na po natin yung tiko pag may araw na. At saka kasama po yung mga bunga. Pag harbisan, so istaksyonan natin yung ating mga tao na lahat ng mga tiko na maliit isama sa pag-harvest para makuha po doon sa farm. So, masigregate po natin dito sa labas ng farm. So, pagpalagay natin, natanggal na yung mga talbos at saka yung mga bunga na maliit, naisako na po natin at saka sunugin po natin. Huwag nating itapon kung saan-saan lang dahil magdevelop po sila yung mga larvae mga kaibigan. Magiging moth na po yan, maglilipad, tapos babalik din doon sa farm natin. So, ang paraan, ilagay natin, ipatong natin sa mga tuyong dahon ng niyog o dahon ng saging, saka sindihan natin. Pag nadaanan na po ng init yan, para naluto na po yung mga bunga, at saka yung mga talbos niya, na tamaan na po ng apoy yan, so, patay na po yung uod. So, isa po yan sa mga gagawin natin, no? So, ang sunod yan ay pag-spray na. So, bago po mag-spray, kailangan po nating gawin yun. Tatanggalin yung mga affected na, infested na mga parts ng talong bago tayo maggamutan. So, dito na po tayo sa gamot. Next step, gamot na po. So, ang gamot po nating pipiliin, marami po yan mga kaibigan. Marami po tayo. Marami po tayong mga brand name o mga EI na applicable po sa uod ng talong. Ito po, no? So, with due respect sa ating mga kumpanya na gumagawa dito sa mga ginagamit ko, hindi po tayo binabayaran ito mga kaibigan. Wala pong libre pa sa akin, no?
sana magkaroon, no? Wala pong libre dito mga kaibigan, wala pong sponsor sa atin. So, sa mga natatamaan, sa mabanggit natin, pasalamat po ako sa inyo. At saka, ganun din kayo sa akin. Dahil, parang na-promote ko na po yung inyong mga produkto. So, ito po, si Jinta. Ito po, ay, hindi ko lang alam kung ano to. So, Proclaim of Day. So, diretso na tayo. So, Proclaim of Day, ito po ay witable po to. Granules po yan. Powder. So, gold po is systemic po yan. So, mayroon po tayong Mitomil. EI po itong Mitomil. Marami pong Mitomil dyan, mga kaibigan. May generic po at saka may branded. Mitomil. So, Lanit, DuPont, Mitomil yan. Okay. Mayroon po tayong Muspilan. Ito po, Japanese po ito. Mura lang po itong Muspilan, mga kaibigan. Mura lang po yan. Nasa more or less 300 na po yan. Ito po, base yata ito sa base, Borix. So, marami pa po. So, kung ano pong nakasanayan ninyo ng gamot, bali, kung sa tingin nyo effective yan, i-maintain nyo yan. At saka, kailangan mag-alternate po ng iba. Every spray, alternate po para po hindi ma-immune yung ating mga uod. So, dito sa akin, sa farm, is 3 sprayhan lang po yan mga kaibigan. Tanggal lang po yan. 3 sprayhan at 3 harbisan. Eliminate lahat ng uod. So, may iwan lang yan, mga, sabihin natin, 10%. 10%. Kasi hindi po totally yan, 100% matatanggal. Dahil pagka yung programo ay every 3 days ka mag-spray, 3 to 4 days, kapag ka nag-absent ka na ng isang bisis mga kaibigan at hindi mo na-timingan yung pag-spray, walang visa yung ating ina-apply na gamot. So, okay na, nakapili na tayo ng gamot, no? Dito, based sa ating gusto, no? At sa mga recommendation sa ating mga kaibigan, mga partners natin na nagtatalong din, no? Ito, yung pinaka-importante mga kaibigan. Timing ng spraying. Ito po, marami po sa atin siguro, sa mga nagtatalong, hindi naman sa, walang pili. Commercial type man, backyard man, o yung pangulam-ulam lang. Ito po ang nakaligtaan natin, hindi naman lahat, no? All the time. Pero karamihan sa obserbaran ko, sa chat sa akin, message sa akin is, medyo nawawala po tayo sa timing sa pag-spray. So, ito po yung aking practice, no? Dahil, before ako nagtatalong, meron ako nadaanan din, no, previously, na mga area, na basakan, na palayan, na along the highway, while nagmumotor ako, sa mga ganitong oras, 6:30 to 7 to 8, doon po, nagsiliparan po yung mga mot. Nagsiliparan. So, ita-timing natin mga kaibigan yung pag-spray natin doon sa kung saan active yung mga moth. Diamond back moth, basta mga moth dyan. Lumilipad dyan, no? May brown, parang puti, ganyan. So, active po sila. So, from kung saan man sila nagtatago sa sulok ng garden nyo, magsilabasan po yan. Lalo pagka, ito po, take note, no? Take note mga viewers, mga subscribers, mga katalong. Kapag ka umulan po ng hapon, bandang alas 2, alas 3, at saka mag-iinit po siya uli ng bandang alas 4 o alas 3, alas 4, iinit po siya, sigurado po ako mga kaibigan, paggabi, magsilabasan na po lahat ng mga insekto. Maging nakatira man sa ilalim, yung mga cutworm natin, mga worms, lahat ng mga chewing, flying, sucking, creeping, hasta labod, no? Magsilabasan po yan mga kaibigan dahil from basa into medyo mainit-init na konti ang magsilabasan. Kaya yan yung perfect timing. 7 to 8 p.m. gabi. Wala naman pong 7 to 8 p.m. ng umaga mga kaibigan, di ba? Ito po, 7 to 8 p.m. gabi. Diyan po ang spraying time. Kung ang gamot mo ay systemic, karamihan ng po mga kaibigan, dual po yan. Kontak na, systemic pa. Di ba? Pagka tinamaan, the best po. Kung dual, no? Broad spectrum ang gamitin natin na systemic at kontak, yun po ang the best, no? Systemic na, kontak pa, tapos, kapag katransaminar pa, yun mga the best na gamot, no? So, dito 7 to 8 po tayo mga kaibigan, no? At this time, ang moth, matatamaan natin.
Kasi active sila. Itong larvae naman, kung saan nagtatago sila sa system ng talong. Sample, no? Yung mga larvae, pumapasok po yan dito sa ilalim ng talong, sa loob. Sa loob ng talong, no? Dito sa loob. Ngayon, kapag kagabi na yan, around 7 to 8, mga 8 p.m., lalabas na po yan sa butas nila mga kaibigan. Lalabas na po yan dito. Lalabas po yan. Ngayon, kapag katimingan niya, paglabas niya, nag-spray ka. Or, nauna ka nag-spray, tapos bago siya lalabas dahil itong mga larvae mga kaibigan, hindi mo pa mapapansin yan kapag araw dahil pagdating po ng alas 3 ng madaling araw mga kaibigan, papasok na po yan ulit dito sa system ng talong mga kaibigan at magsasara po yan. Sasarduhan po niya yung itong outer part ng talong. Sasarduhan po niya mga kaibigan. Hindi mo po halos mapansin yan dahil gatusok lang po ng karayom ang butas niya. Kaya pagka madaling araw na po, mga 3 a.m., wala na po yan. Hindi mo lang tabahan. So, the better na 7 to 8, timing na lalabas siya, na nag-spray ka, or nauna ka nag-spray, tapos lalabas siya, dahil may mga remnant, mga residual po yan. Residual action po yung mga gamot natin. Kapag natikman niya yung gamot niya, dido po yung ating mga larvae, mga old. So, patay po sila. So, yan na po, no? So, by this time, active po yung larvae at saka moth. So, 7 to 8 p.m., yun po ang the best na spraying time. So, before magtapos tayo mga kaibigan, no? Sa ating mga bagong viewers, all over Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa abroad. So, sa mga hilig na pagtatanim ng gulay, so, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Green Tip Farm Input. At saka, pakipollow din sa ating FB page. So, this video will be uploaded to my YouTube channel. So, ito po, pang YouTube po ito. Para naman, ma-elaborate natin ng maayos-ayos naman, di ba? So, ito po muna. Fruit, balikan natin, no? To recap, fruit and shoot borer po yung ating titirahin. Uod sa talbos at bunga ng talong. So, wala na pong ibang tatamaan yan. Talbos at uod. So, ito po, no? Reiterate. Signs, lanta, talbos, tiko ang mga bunga. Then, unang gagawin, first activity, huwag tayong mag-spray kagad. Tatanggalin natin yung infested na mga parts. So, para ma-eliminate po. Then, pili tayo ng gamot na recommended sa atin. And then, timing sa pag-spray, para hindi masayang yung ating effort pala. Sinsya na mga kaibigan. No? Para naman, epektibo, kailangan may timing sa pag-spray. So, without much ado, so, sa ating mga viewers, mga baguhang viewers, sa ating mga subscribers at sharers, thank you sa inyong lahat. And then, sa ating mga bagong viewers, keep on subscribing my channel, no? Paki-subscribe lang dahil mayroon pong target si Green Tip someday na makatulong po tayo sa ating mga school boys, mga elementaries dito sa ating nakapalibot ng barangay. Kapag nag-monetize na po si Green Tip, bibigyan po natin sila ng mga notebook at saka school supplies, no? Bag, kahit pakunti-kunti lang, 2 notebook, 1 balon na papel. Dahil yan po ang wala ni Green Tip noong araw nag-aral pa siya sa elementary. Ni chinilas nga, wala eh. So, papaalang. So, ngayon, kapag mayroon na po tayong grasya, sa pamamagitan nito, with your help, sa tulong po ninyo mga kaibigan, ibibigay po natin sa kanila ng kusang loob at maluwang sa ating damdamin at isipan. So hanggang dito na lang. Good morning to all of us. Thank you.